So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, I guess mga minamahal, alam nyo na hindi talaga deserving itong si Bato de la Rosa na maupo na manalo sa 2025 midterm election. Nakikita ninyo, wala po yung loyalty sa atin. Wala yung loyalty ni Bato de la Rosa sa mamamayang Pilipino. Walang loyalty si Bato de la Rosa sa taong bayan. Yung loyalty niya, makikita ninyo na nandoon kay former President Duterte at kay Vice President Sara. So nag-oath ka pa. Ano yung purpose mo ba to? Ba't ka tumakbo? Kung yung loyalty mo ay sa mga Duterte, hindi mo ba alam kami yung nagpapasweldo sa'yo? Kami yung nagbibigay ng sweldo mo monthly. We expect na paglilingkuran mo kami. Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Tingnan nyo, imbis na kampihan yung mga babae na inaabuso ni Kibuloy, kinampihan pa si Kibuloy. Nagsagawa pa ng meeting. Nagsagawa ng hearing doon sa Davao. Pinapa-initiate retreat, mga minamahal, yung PNP. Diba? Bakit? Kasi wala naman daw po doon si Kibuloy. Pero, after 3 days, nakita si Kibuloy. So, what does it mean? Obstruction of justice, tinatago ninyo si Kibuloy? Diba? Kay Morales, ano pa nga ba nga asahan natin? Mahilig gumawa ng intriga. Kahit hindi naman alam kung sino yung pinaka-mans doon, pinaka-head ng sinasabi ni Morales. Kasi hindi niya maituro eh. 'Di ba? Kung sino yung nagsabi sa kanya, yung informant niya. Hindi nga maituro ni Morales eh. And yet, pinapaniwalaan pa din ni Bato de la Rosa itong si Jonathan Morales sa kanyang fake na chika para lang ma-character assassinate itong si PBBM. Kita niyo yung kanyang statement? Oh, namnamin at lasapin natin. Ano yung sabi dito? Bato on 2025 election, matalo man ako dahil sa pagiging loyal sa mga Duterte. So, be it. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Kaya nga dyan ako nagtaka eh. Hindi ba dapat yung loyalty mo sa taong bayan? Hindi ba dapat yung loyalty mo, yung pinagsisilbihan mo, yung pinaglilingkuran mo, kami, ng mamamayang Pilipino? Kasi in the first place, taxpayer kami, yung sweldo namin napupunta sa'yo, sa inyo. So dapat nagtatrabaho kayo ng maayos para sa amin. And I don't know kung saan mo nakuha yung lyrics mo na yan. 'Di ba? Yung lyrics ni Bato de la Rosa, mga minamahal, na kung matalo man siya, so be it, kasi naging loyal siya sa mga Duterte. So hindi ka senador. Ang tawag niyan, hindi ka senador. Attack dogs ka ng mga Duterte. Yun yung totoo dyan. 'Di ba? Kaya mamamayang Pilipino, gumising na tayo. Lalo pat itong si Bato de la Rosa, nasa pang 12 to 14, tingnan nga natin yung survey. Nasa na yung survey? Ito, nasa pang 12, 14, itong si Bato de la Rosa. Laglag na nga, laglag na itong si Bato eh. Ano na siya, tagilid na siya, pero medyo nakakapanganib din, baka makapasok. So yun po yung iniiwasan natin dito. So by the help of the people, mga voters, wake up. Gising Pilipinas, gising bayan. Isipin nyo pag manalo si Bato de la Rosa, isa din yan sa mag-o-oppose for impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa nga lamang, mga minamahal, 'di ba? Naglalabas na sila ng mga biases nila na dapat sana kasi sila yung magiging impeachment court, sila yung magiging huwes, sila yung magiging hurado, 'di ba? Magiging judge ng impeachment trial dito kay Sara Duterte, 'di ba? Dapat sana hindi muna siya nagko-comment. Hindi pa nga naipapasa yung impeachment eh. Kasi may inaantay pa nga ng mga kongresista na magpa-file pero naglalabas na sila ng ng mga biases nila, which is unfair. 'Di ba? Unfair. Tingnan niyo yung mga comment dito. Sabi ni Narcilita Minoza,
Loyal sa mga Duterte, hindi sa mga Pilipinong bumoto sa kanya. Tumakbo para sa idolo niya lang. Tama. O sana hindi ka na lang tumakbo. 'Di ba? Sana hindi ka na lang, kung gusto mo makatulong sa mamamayang Pilipino, sana hindi ka na lang dumagdag sa magiging problema ng taong bayan. Makakatulong ka sana kung hindi ka tumakbo, hindi ka magiging dagdag pasanin ng mamamayang Pilipino. Bobo na nga si Robin. Dadagdagan pa ni Ipi. Sasamahan pa ni Willie Rebillame. 'Di ba? Pati ba naman ikaw? Naku ba to? Nakakahiya. Kinakahiya ka namin. Kinakahiya ka ng mamamayang Pilipino. Kinakahiya ka ng taong bayan. So, kung sinasabi mo na hindi ka din naman, kahit matalo ka lang din naman, dahil sa pagiging loyal mo sa mga Duterte, bakit grind ka na mag-effort sa 2025 midterm election? Or baka naman sinasabi mo lang yan para magkaroon ng effects yung word mo sa mga DDS. 'Di ba? Gamit na naman yung pangalan ni Digong dito. See? Mga minamahal, mayroong behind the bars yung message ni Bato. So maybe pinapakita niya dyan na siya ay loyal sa mga Duterte so that yung mga DDS talagang purely ang ibibigay na boto at suporta sa kanya. Kasi balita ko mga minamahal, may mga mayor siyang kinakausap, hindi siya pinapansin kasi, uy baka mamaya bumaho yung pangalan ko dahil sa'yo. Huwag ka nang pumunta dito. Diba? May mga ganon. Oo, pansin ko yan. May mga ganon na umuugong na balita. So that maybe iniisip niya na matalo man ako, at least naging loyal ako sa mga Duterte. Hindi dapat ganon ang ugali ng isang senador. Ang ugali dapat ng isang senador, merong malasakit, merong pagmamahal, merong naitutulong sa mamamayang Pilipino, sa sambayanan. Hindi yung ganito, yung one-sided ka lang. Kung ano yung inutos ni Digong, stick ka lang doon, hindi pwede yun. 'Di ba? So, as a voters, mga minamahal, wala. Out itong si Bato. Out itong si Bato. Tapos ganito yung uri niya, oh. Tingnan niyo mga minamahal. May papakita ko sa inyong video. Isang kababuyan na naman tong ginawa ni Bato de la Rosa. Tingnan niyo ha. Oh, thank you for the ice cream, so good, flour, delicious, strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream... Diba? Tapos nakita nyo din yung ginawa nyo dun sa Bicam. Nag-walk out. Etong si Bato de la Rosa, hindi matanggap yung budget na tinapyas dito kay Sara Duterte, na natiling 700 million lang yung budget ng Office of the Vice President. Nag-walk out. Hindi nagpakita ng suporta sa humigit 6 trillion bicameral approved budget sa 2025 national budget. Wala, baboy talaga itong si Bato de la Rosa. Baboy. So, wag nyo pong iboboto itong si Bato de la Rosa, mga minamahal, dahil malaki pong pagkakamali. Kaya humihirap at mas lalong nagiging mahirap ang bansang Pilipinas dahil sa mga ganyang senador. 'Di ba? Mahirap na nga tayo eh. Kung gusto nating makaahon, bumoto tayo ng matalino. Bumoto tayo ng may malasakit mismo sa Pilipino. Hindi yung may malasakit dahil nakapag-benefit sila sa isang tao. So, hindi ko pinopromote yung ganito. Huwag. So, again, mga minamahal, yun po. Pahingi lang ako ng likes at konting comment lang, tapos share dito sa, sa ating video. Dahil malaking tulong po yan sa aking munting channel. At syempre, gagawin ko na din po itong opportunity time na magpasalamat pala mga minamahal sa inyo. So, maraming salamat dahil malapit na tayong umabot sa 250,000 na subscriber, and I did not expect na mararanasan ko to na lumalaki na yung channel natin. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, and also suportahan natin yung rally ni Enzo Recto ni Kabunyog sa January 15. Suportahan po natin yan. Sumama po tayo, makiisa. Tulungan natin ang bayan. Tulungan natin ang mamamayang Pilipino. So, yun po mga minamahal.
It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.